involved sa sindikato ng pagkuha ng bilyong-bilyong pera ng kaban ng bayan. Yan ang rason kaya lumabas si Gutesa at lalabas pa yung mga kanyang kasama. Hawak ng Philippine Marine si Sergeant Gutesa, doon nila nilang imbitahin o gusto nilang puntahan doon at doon nila tawagin. Pero so, yun nga, lumabas daw po itong si Master Gutesa dahil nalaman niya na yung kanyang amo ang rason kung bakit binabaha dahil sa mali-malitang basura, pera yan, na kanyang dinadala umano. At walang iba kundi kay Martin Romualdez at kay Saldico. At sa isang interview pa, mga kababayan natin, no, ibinunyag din po ni Mike Defensor na di umano'y kaya ngayon hawak ng Marines, nasa kampo ba o nasa pribadong lugar, itong si Sergeant Gutesa with Marines, no, hindi rin po idinitalye nitong si Mike Defensor. Pero isa sa kanyang nabanggit, abay binantaan umano itong buhay ni Master Sergeant Gutesa. Kumbaga, gusto po siyang ipatumba. Alam naman natin, kung ipapatumba siya, o sino naman yung gusto magpatumba? Di yung mga taong pinapangalanan niya dahil ito po ang talagang buhay na witness na magtuturo at sinasabing marami pa di umanong kasama niya yung lalabas. Yan po yung inaabangan natin. Pero syempre, itong si Ping Lacson, talagang paninira na ngayon at gusto niya sirain ang credibility nitong si Master Sergeant Gutesa at itong si Senator Marcolita. So may pinapalabas pa po sila na kinukuts daw po ni Senator Marcolita itong si Gutesa. Anyway, no, mahaba pa po yung ating video, mahaba pa po yung ating discussion. Kung kayo po ay bago lang sa ating channel, huwag kalimutang i-like ang video ito, mga kababayan, at panoorin nyo po hanggang sa dulo para makita nyo po, no, yung iba't ibang komento nila at kung paano nila pinapalabas na tila ba ito po ay scripted, ay tila ba itong si Master Gutesa ay hindi dapat paniwalaan. Ganyan po yung kanilang mga linyada ngayon, mga kababayan. Kung sino yung witness na nagsasabi ng totoo, yun ang kanilang sisirain. Tingnan nyo ngayon, nag-file ng recommendation na kasuhan ang ilang senador. Si Saldico kasama doon sa congressman. Pero tingnan nyo, hindi kasama si Martin Romualdez. Kasi si Martin Romualdez ay protektado nila. Basta protektado si Martin Romualdez, hindi madadali si Bongbong Marcos. Yun lang yan. Okay, tuloy tayo dito, mga kababayan. Alam mo, Sec Ronald, ang natatawa lang ako dito sa investigasyon, itong tao sa lahat ng naging witness, magmula sa DPWH officials, magmula sa contractors, magmula sa congressmen na nagsalita, si Sergeant Gutesa walang kinalaman sa lahat ng nangyaring perahan eh. Nilalabas nila itong sinasabi lang sa notary na hindi naman sa akin immaterial. I think I have to disagree. I think it is material because how... Ito ang hirap dito kapag nagpa-interview ka sa isang mainstream media na alam mo nakakampi ni Bongbong Marcos, kakampi ng mga dilawan. Bakit nasabi ko kakampi ni Bongbong Marcos, kakampi ng mga dilawan? Ang mga dilawan na yan, mga kababayan po natin, of course, no, dito sila sumuporta sa panahon na tumatakbo si Marujas, di ba? Yan, kalaban ni Tatay Digong, o Lini Robredo. Yan sila yan, mga dilawan yan. Tingnan mo ngayon, sanib puwersa na sila lahat. Kaya itong media na nag-interview, lalo na itong si Lamas ni Riz Satanas, mga kababayan, Lamas ni Riz Satanas. Alam naman natin, dilawan to Siyempre, no? Galit sila dito sa witness na si Gutesa dahil, yun nga, kay Senator Marcolita na na surprise witness. So, galit sila dyan dahil galit din sila kay Marcolita So, makikita mo, no, kung gaano sila kabayas at defensive at dapat, di ba, media lang sila. Tatanong lang sila kung anong answer, okay, tanggap lang natin. Pero tingnan mo sila yung nakikipag-debate. Nagalit si Senator Marcolita noon sa isang media interview dahil nakikipag-debate na sa kanyang sagot. Sabi nga ni Senator, di ba, magtatanong ka lang kung ano yung sagot ko, yun na yun. Bakit ka pa makikipag-debate? So, ito kayo ng ginagawa dito sa interview kay Mike Defensor. Papakinggan nyo pa. How can we trust him if the notarized document is falsified, right? Doon pa lang nag-fail na. What That's the if first the test. notary public
is doing something wrong. He went there in good faith. Now, Yes. number one. Yeah. Number two, yung oath niya sa Senate committee stands on its own. Stands on its own. Nag-oath siya, under oath siya. It's a Blue Ribbon Committee, official investigation of the Senate. And yung intent of a notarization is to make the document public. He made it in front of Yes, hundreds of billions of Filipinos. Right. So Except, yung question ng hindi totoo na, immaterial yun, no lawyer Right. will tell you that even the Supreme Court has already decided on the effects of notary on the petition and affidavit submitted by individuals. Yes, but again, it speaks to his credibility, right? The Manila No, it Regional, doesn't. the Manila, No, it doesn't. the Manila Regional Pagka Trial ikaw Court. nagbenta ka ng, Sir, it wait. doesn't. The- Kunyari, nagbenta tayo ng lupa, binentahan mo ko. Yes. Pinanotaryo natin in good faith. Pagkatapos nung nagpanotaryo tayo, pineki yung notaryo. Wala tayong magagawa. Is it our fault? Kung sekretarya ng abogado ng firma? Right. But the Manila Regional Trial Court. Now, it cures Yes. the situation because he went to the Senate. Okay. He Yes. gave Yes. an under oath Okay. statement to the Senate. Yes. Okay. So, in any case, the point is the Regional Trial Court itself has found that the notarized document, the signature was falsified. So, I'm not quoting any random person here. I'm saying a court found that it was falsified. Masyadong defensive itong babae na nag-interview, mga babayan po natin. Tama naman eh. Kung sinasabi ng korte na hindi yun original niya na perma, anong pakialam ni Gutesa doon? 'Di ba? Ano ba yung alam ni Gutesa kung fake or original yung video, yung perma na yon? Kailangan niya ba tanungin, "Oy, tama ba tong perma mo o fake ito?" 'Di ba? Yung may problema diyan, yung nagnotaryo. Bakit nila pinirmahan na piki yung pangalan ng abogado na yun? Yun dapat yung imbestigahan. Di ba? Ikaw nagpanotaryo ka lang, kasalanan mo ba kung fake pala yung nagperma doon? Dapat nga yung managot yung abogada na yun eh. Bakit pumayag siya na yung kanyang perma ay pinipiki sa mga notaryo? Tapos pinuntahan ni Senator Marcolita, 24/7 bukas yung kanyang notary office. Mayroon ba nun? And there again, it comes back to him. So let me turn the question around and ask. Let me if turn it the was question around falsified, and it's ask not you. Gutesa's fault. Okay. So Tama, let me, sir. Yung Let me. sinasabi Utang inang nasa media na to, gaga talaga, makipagdebate pa eh. Dapat wag na kayo mag-interview, kayo lang naman pala magdi-discuss eh. ni Sec Ronald, na sinasabi ni Sec Yeah. Ronald, pineki ba niya yung seal? Pineki niya yung pirma for 250 pesos. Pipikiin ko lahat yun. Okay. And then I go to the Senate. Oh, di ba? So palpal kayo. Pero let me turn the question around and ask you. You've only just met this guy. Di ba mga kababayan po natin? Oh, nasupalpal sila. Sabi nga 250 lang, pipikiin ko pa yung signature na yun para pumunta ako sa Senate. Nagsasabi na kayo mga kilalang abogado, di ba mga kababayan natin? Na kahit pa yung sinasabing document na yon is ang perma sa notary ay hindi original or hindi talaga sa nakapangalang abogada, ang importante ay nanumpa siya sa Senado. At yun pa lang, no, is hindi na pwedeng sabihin na fake yung kanyang sinabi dahil nanumpa na po siya. Kumbaga, nasa kay Master Sergeant Gutesa na yan kung paano niya panindigan ang kanyang statement sa Senado kahit wala na yung affidavit na yun. Kasi nagsalita na naman siya. On the record naman sa Senado eh. Pero kaso iba kasi yung kanilang target, mga kabayan natin. Ang target kasi nila, kaya nila paulit-ulit ito na pinapalabas para sirain yung credibility ng witness na si Master Sergeant Gutesa at si Senator Marcolita. Siyempre si Mike Defensor, damay na rin dyan. Yan ang gusto nilang palabasin. Kaya paulit-ulit nilang sinasabi na dapat kasuhan na itong si Gutesa, lalo na po itong si Ridon. No? Itong isa po ngayon sa masugid na attack dog ni Martin Romualdez. Ano yan eh? Taga Bicol yan eh. So, syempre, Martin Romualdez and Saldico yan. So, sinasabing dapat daw ipakulong na ngayon si Gutesa. At kasuhan daw itong si Senator Marcolita. Di subukan nila. No? Para lalong umusok ang taong bayan at malalaman lalo ng tao na pinapaikot-ikot lang nila yung tao. No? At gumagawa lang sila ng mga cover-up. Ito, another cover-up lang ito
yung issue kay Master Sergeant Cotisa at sinasabing idamay si Senator Marcolita. Diversionary tactics lang ito. Kasi si Martin Romualdez hindi nila kayang kasuhan. Diba? O ito, another interview. Sikat daw ito na abogado na naman. Iwan ko sinong buisit na ito. Attorney, nang nasabi ni OIC NBI Director Magno, maaring makasuhan yung pagpeke doon sa notaryo. Ano po ba yung pwedeng kaharapin ng mga gumagawa nito? Well, yung si Gutesa, kasi under oath, sinabi niya na yan daw ay pinanotaryo niya. Nagsisinungaling siya. Kasi nga, peke naman pala yung firma. So, he can be liable for perjury. Pwede rin ko yan. Tingnan nyo ha, paulit-ulit. Yung perma na yan, paulit-ulit yan. Lahat na mystery media, yung ngayon ang interview. Kasi ang target talaga nila, sirain si Master Cotisa. Yung criminal case for introducing yung fraudulent evidence. So, iba rin ko yung paggamit ng peke o fraudulent na public document. Kasi yung notaryado, public document dapat yan. So, yun ang kanyang pananagutan. Si Senator Marcoleta naman, maaari siyang pananagutin din to be held accountable kasi siya ko yung nag-sponsor sa witness na yan. Gusto ko nga na talagang, sige, kasuhan nyo si Senator Marcolita para maganda to. Talagang maglabasan ng ng ebidensya at magkakaroon ng debate. Diba? Kasi palagay nyo, kaya nilang kasuhan si Marcolita. Ito lang ito, mga pananakot lang. At syempre, kung si Senator Bongo ay tinarget na nila, si Bato, si Jingo Estrada, Chis Escudero, at halos lahat ng mga nasa oposisyon at lahat ng mga pumerma, no? Or bumoto para i-archive yung impeachment ni Vivi Sara. Lahat ngayon ay tinatarget nila. Bakit si Marcolita? Kasi matinik No? Bakit si Marcolita? Kasi ayaw nga nila na si Senator Marcolita yung hawak ng blue ribbon. Kaya sana pagbalik ng Senado, tanggalin nyo na yun si Tuta Soto para naman magkaroon ng credibility itong blue ribbon na ito. At kung marinig natin yung mga sinasabi noon, sinasabi niya, ito pinirmahan ko sa harapan. Oo naman ng oo. To the extent na alam niya, kung alam niya na nagsisinungaling pala yung witness niya, peke pala yung firma ng Notary Public, maaari ding managot si Senator Marcoleta bilang isang public official at bilang isang abogado din. Kasi abogado itong si Senator Marcoleta. So, Paano po yun? Buisit mga kababayan, paano malaman ni Senator Marcoleta po tangina kung piki pala yung perma ng abogado na yan? Sa fraud na nangyari. Sa papaano po siya mapapanagot? Ethics complaint po ba o pwede siyang kasuhan? Pwede mo siyang kasuhan. Hindi naman immune from suit ang mga senador. Pangalawa, bilang isang abogado, kung alam niya na mayroong depekto yung pagkanotaryo, hindi dapat niya yun pinesenta. So, it really depends kung to what extent ang kanyang kaalaman. Mabibigyan naman sila ng due process. Masasagutin naman sila kung sakasakali iakabla sila o they're held accountable. So, ibig din bang sabihin, Attorney Cayosa, na meron na rin questionable na rin, no? Yung kanyang salaysay, kumbaga yung credibility nito nga kanyang pahayag dahil nga dito sa sinasabing baka peke nga signature sa kanyang affidavit. Well, hindi na ho baka peke. Peke na. Peke, oo. Kasi ako ng RTC, pwede na ho mismo yan. As it is within his power and jurisdiction. So yung written statement niya, ito yung demolish yun. It's even a crime. It's even beyond credibility. Talagang krimen yung ginawa niya. Ngayon, meron din ho kasi siya, nung maalala niyo, nung magsimula siya magsalita sa Senado, tanong pa siya separately. So yung salaysay niya dun sa Senado, yung kanyang oral testimony, under oath din yun. That's another... So, yun po, mga kababayan po natin, skip tayo dito sa dito sa isang media interview na to. Kasi paulit-ulit na mga kababayan natin na gusto nilang palabasin na dapat kasuhan po itong si Master Sergeant Cotisa dahil daw sa fake na notary. Again, mga kababayan po natin, kung sinabi ng korte or sinabi na fake yung perma na yon doon sa notary na yon, hindi naman kasalanan ni Cotisa yon. Kung piniki pala ng notary office yung perma ng abogado. And yan ang gusto ko na makipag one-on-one, makipagharapan sila kay Senator Marcolita. And tingnan natin kung may kaya nila makikipagdebate kay Senator Marcolita. Again, mga kababayan, at least ngayon safe po itong si Master Sergeant Cotisa. Kasi hanggat safe po itong si Cotisa, no,
nandyan ang kanilang kinakatakutan na talagang madidiin po sila dyan. Ako naniniwala bilang isang Marines, hindi po yan basta-basta lalabas at magsalita si Gutesa na walang hawak na ebidensya. Alam niya yung alam niya yung magiging consequences. Buhay niya. No? At si Senator Marcolita, si Mike Defensor, palagay nyo, tatanggapin po nila yan si Gutesa, susuportahan nila yan kung wala po silang pinanghahawakan ebidensya, dokumento, video, picture. Iyan ang kinakatakot, mga kababayan, ni Tambalos Lots at ni Saldico. Kaya gusto nila di umano, no, nasirain itong credibility. At kung sino yung nasa likod sa di umano'y pagpapagorgor kay Gutesa, yan ang mga takot sa kanyang paglabas. Abogado, ginamit ang pangalan, siya na mismo mag-file kasi he's also an aggrieved party. Si Gutesa. Kasi everybody's looking for him, parang and nobody seems to know where he Hinihintay is. siya sa NBI noon eh. Hinihintay siya sa NBI para magsampa ng kaso kay Speaker Martin. Kaya hindi na kasama si Speaker Martin dahil walang kaso. No? So, ang tanong ngayon, Kasi alam ni Gutesa, na kapag pumunta siya doon, baka ililiquidate siya o baka pe-pressurein siya na bumaliktad. Kaya sabi niya, wag na akong pakita dyan. Tangina niya. na si Gutesa, bakit hindi natuloy yung schedule niya sa NBI to file the case against Speaker Martin? Ang nangyari noon na Sec and Ed noon, di ba nung nagulat ako the next day, sabi nila, hindi daw sumupot si Sergeant Gutesa doon sa DOJ. So tinawagan ko kagad si Senator Marcoleta. Sabi ko, ano ba yun? Ba't may schedule sa DOJ? Ang sabi ni Senator Marcoleta, nag-usap kasi sila noon na ipapasok siya sa Witness Protection Program. Sabi ko, okay. Ang nangyari din, part of his statement, sabi niya, I want to be part of the Witness Protection Program. Pero nung hapon, di ba sinabi na niya, ayoko na rin sa Senate custody, I will take care of my own. Ngayon po, si Sergeant Gutesa, and I'm saying this publicly, alam po to ng, I guess maraming may alam nito doon sa Blue Ribbon Committee, ay nasa ilalim po ng Philippine Marines. Nandun po sa kanila. Wala pong nakakapag-usap sa kanya, hindi ko siya pwedeng lapitan, but anytime, if there will be an official summons. So at least safe po mga kababayan po natin. Itong si Master Sergeant Gutesa, no, nasa maayos na kalagayan po ito at protektado ng kanyang mga kabaro. Kasi pag hindi ito maprotektahan, mga kababayan po natin, kawawa po itong si Master Sergeant Gutesa. Imagine mo yung kinalaban niya hindi lang basta-basta buaya. Yung kinalaban niya is master ng lahat na buaya. So mahirap kalaban yun, mga kababayan natin. And nakita nyo naman kung paano nila banatan itong si Mike Defensor, no, sa kanilang mga interview. So ito kasing media na nag-interview yung mga dilawan Mga kulay tae din po yan, mga kababayan natin. And isa pa itong attack dog, tinan mo itong si Ridon na talagang hindi po sila makakatahimik hanggat hindi po sila nanalo sa kanilang mga kasinungalingan. Punta natin si Ridon, mga kabayan. Isa rin ito sa attack dog ni Martin Romualdez. Siguro several days ago. Well, effectively discredited po yung affidavit ni Orly Gutesa. Pero syempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, syempre, ano na ho ba yung nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly na mga kasama niya na may alam din po nung pong nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial. Syempre, paano hindi magdi-deny yun? Dalawa yung kanilang iniisip. Takot or tanggapin na lang ang pera para sa kaligtasan. Parang ikaw, kaya ka nag-iingay. Di ba? Ito, nag-iingay ito dahil taga Bicol to Alipores ni Martin Romualdez to nawala na po si Atras Abante. Nawala na po itong si Barvers. Nawala na tayo yung mga Yanggons. Parang natakot na yung mga Yanggons. Mukhang nananahimik na po sila ngayon, mga kababayan natin No, hindi na rin nag-iingay si Garen. Wala na yung mga dating maiingay. Nasaan na pala yun si salamat kay Speaker. No? Mukhang nawala na rin po yung mga yun, mga kababayan natin. No? So ito yung bago nilang bagong bread. Of what he actually said, no? So, hopefully, yung dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing
to basically challenge and rebut what Orly Guteza had actually stated during the Senate hearing. Maganda yan. Kung magkaharapan, maganda yan. Invite nila. Even may problema yung sworn affidavit niya on notarial issue, under oath naman siya nung nag-testify sa Senate Hearing Committee ko. Tama, magkaibang bagay yan eh. Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po ng affidavit. Magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po, moving forward, yun po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita nung nakaraan, dapat maisalang din po yun. To basically rebut under oath. Yun po mga binanggit po ni Orly Guteza. Imalay natin, yung mga dalawa na yun na nag-deny, yung mga sindikato rin na tinutukoy ni Master Sergeant Guteza, yun din, no? Yung mga nasa likod nung tao na yon na nagsasabi na hindi totoo yung affidavit ni Master Guteza. Sa totoo lang mga kababayan po natin, ano ba yung aasahan natin ngayon sa gobyernong ito mga kababayan? Nakita nyo naman, no? Kung gaano po sila ka-sindikato ngayon. Tingnan mo, yung dating magkalaban ng mga Dilawan at Marcos daw, no? Na gusto pang ipahukay ang libing ni Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Galit na galit po sila kay Digong noon. O tingnan mo ngayon, magkasama na sila o magkasabot na sila. Si Chris Aquino at si Lisa Tanas nagpakita ng picture na patunay na talagang hindi sila magkalaban, kundi binilog lang nila yung utak ng mga Pilipino, binilog lang nila yung mga Pilipino, pinaniniwala nila yung Pilipino sa isang kasinungalingan na sila ay magkalaban at magkaiba yung kanilang prinsipyo, magkaiba yung kanilang gustong mangyari sa ating bansa. Pero ang totoo, ipareho lang ang kanilang gusto. Maghirap ang Pilipinas pag nakawa ng mga Pilipino. Alam nyo yung kaibahan ng magnanakaw ng ordinaryong Pilipino at itong mga mayayamang politiko. Yung mga ordinaryong Pilipino, nagnanakaw po sila para mabuhay ang kanilang pamilya. Makasurvive sa isang araw o 2 araw na gutom dahil sila ay walang hanap buhay. Sabihin natin, mali ito. Mali yung pagnanakaw. Pero kailangan nilang gawin para makasurvive. Alam mo yung mga politiko kung bakit sila nagnakaw? Nagnanakaw sila para yumaman pa. At yung mga mahihirap, lalong maghirap. So, hindi talaga sila nagnanakaw dahil kailangan nila. Nagnanakaw sila para sila ay lalo pang yumaman at lalong maghirap ang mga Pilipino. At syempre, yung mga naghihirap na yon, luluhod sa kanila, hihingi ng tulong. Yan po yung kaibahan ng mga ordinaryong Pilipino kung bakit sila nagnakaw at itong mayayamang politiko na ito, yung mga pamilyang kilalang magnanakaw na ito. Yun ang kaibahan, mga kababayan natin. Anyway, punta tayo sa sinasabi ko na nakamonitor pala, mga kababayan po natin. Palagi palang nakamonitor itong mga Dilawan Pink na ito na ngayon ay kasabwat na po ng Marcos administration. Lalo na itong si Lamas ni Risa Tanas. Shoutout kay Insertion Queen na napakasinungaling, no? Kunwari, walang kinalaman sa insertion. Nung nabisto, anong sabi niya? Hindi daw po yun is insertion. Amendment. Aba! Kapag ka-opposition, no, kapag kalaban nila, ay nag-insert 600 million, 300 million. Insertion. No? And gusto nilang palabasin na ito ay masama. Ito ay, ang purpose is for corruption. Pero pag sila amendment, dahil ito daw ay kailangan i-amend para magkaroon ng proyekto or mabigyan naman ng pansin ang ibang mga ahensya ng gobyerno na nangailangan ng tulong. So, insertion. Yan ang style nila. Anyway, nakababayan po natin, paano nila binabantayan yung mga DDS? No? Sila rin pala nag-aabang daw kung may magagawa ba si Marcos Jr. o hindi. Kahit sila nag-aabang, alam naman natin, mga kababayan, na wala naman silang gagawing aksyon, kundi mga magnanakaw, ikulong. Pero hindi nila kayang banggitin ang pangalan ni Martin Romualdez at lalong hindi nila pwedeng isigaw yung Marcos mag-resign ka na. Kasi ayaw nila na si BP Sara ang uupong presidente. Ganon din naman eh. Kahit mag-eleksyon, si BP Sara pa rin, wala naman silang magagawa eh. Kahit
ubusin nila yung lahat na ninakaw nila, suhulan nila yung Pilipinas, sa harap pa rin yung mananalo. Pakinggan na natin to. Waiting on the side, maraming mga puwersa na ayaw na siya ay umabot ng 2028. At lahat sila ay hinihintay lamang dito sa nilunsad niya na mahiya ka campaign. No? Kung walang mangyayari at kung aabot mismo ito. Di ba sabi niya, maraming nag-aabang daw. Sa kanyang official family. No? Ay, tingin ko, gagamitin nila yun ng trigger. Doon sa hindi naman nila tinatago na layunin na pabagsakin siya. Di ba? Open. Ilan niyo po mga kababayan po natin itong si Liamas na ito, no? Ito yung mga sanay, mga kababayan po natin sa usapin ng pagpapabagsak. Diba? Kaya na sinasabi natin, hindi pinapayagan ang salitang pagpapabagsak. Dahil ang pagpapabagsak is, seditious yan, mga kababayan natin. Kaya dapat is peaceful rally, panawagan na mag-resign. Kaysa pabagsakin, delikado pagpabagsakin ka dyan. So, ang mga Duterte supporters, never yung gumagamit ng salitang pabagsakin. Nanawagan lang is mag-resign na, mahiya ka na. Dahil seditious yan. Itong mga DDS, sila kasi nagrarally. Si Kasilis pa yung kanyang si Ka-Eric pa, no? Yung kanyang example. Anong call nila? Pabagsakin. Yes. Diba? Open yan. Ngayon ako nakakita ng mga nagrarally na open yung sinasabi, pabagsakin. Yung sinabi ni Browner, kalausap ng mga retired bobo mo pala, tanga mo pala. Gago ka. Ngayon ka lang nakakita. Hindi nga nagsigaw ng pabagsakin yung si Ka-Eric at mga Duterte, na nagrarally. Alam mo yung nagsisigaw na pabagsakin? Yung mga NPA. Tanga-tanga mo, kasama nyo po yung mga kaliwa sa rally nyo na yung sigaw, pabagsakin, tapos iparatag nyo sa mga Duterte. Ilang taong ka na tapos sabihin mo, ngayon ka lang nakarinig na may lantaran na pabagsakin. Yung mga kaliwa, tinan mo yung sigaw nila, ganyan Tapos dinadamay pa nga nila si BP Sara. Sabihin pa nila, Marcos, Duterte, walang pinag-iba. Tanginang yan. Yung may ninakaw ba si BP Sara? Yung mga allegation nila na nagnakaw si BP Sara, yun po ay gawa-gawa lang po nila para lang masira yung pangalan ng mga Duterte. Pero, ilan lang naniniwala sa kanila. Ilang kulay tae lang. Officers. Yes. Na sinabihan siya mismo na sumama sa kanilang pool. Diba? Ibig sabihin, may mga forces na ganyan. May mga nag-uusap. Na halos nakalantad na. Kanya hindi pa nakalantad. Anong hinihintay nila na walang mangyari dito sa anti-corruption? Tsaka yung abangan natin yung sinasabi. Bakit? May hinantay ba kayong mangyayari? Wala naman talagang mangyayari sa anti-corruption na na ginawa ni Marcos Jr. Paano? Anong mangyayari sa anti-corruption? Siya mismo involved ngayon. Sabi sa survey, 20% na fence-sitters. Yung mga nag-aabang ng results. Undecided. Paano kung napikon na sila? Tama. Pero at the same time, for the first time, sabi ko nga, yung simbahan, bumabanat, pero ang sabi, malinaw sa kanila, they don't want to throw... Walang Marcos resign. Kasi ayaw nila yung Duterte. Ang banat nila, hanggang doon lang doon. Ikulong, panagutin. Hindi nila mabanggit yung pangalang Martin Romualdez. Ayan na yung banat nila, di ba, Liamas? Kasi baka baka sa simbahan nga naman, isang malita yung idinonate. Paano mo pa maisigaw yung ikulong si Martin? The baby with the bathwater. Magkaroon ng pagbabago, paglilitis within this framework. Constitution. Pagbabago. Anong mangyaring pagbabago kung mismo ang presidente yung problema? Anong pagbabago? Liamas ni Satanas. For the first time, naglabas ng statement ang labor and management. Hindi nangyayari yun, together, na binabanatan ng corruption na widespread, na hindi pwede na barya-barya lamang ang resulta nitong anti-corruption movement na ito. Dapat talaga malawakang pagbabago. At the same time, sinabi nila, tutol kami sa any extra constitutional means. Extra constitutional. Historical na, magkaaway yan management at labor. No? Front page sa Inquirer at sa Philippine Star. Pero ngayon... So, may mga ganyan na yun. Simbahan, labor, management, nagsasabi na almost the same statement. Kailangan i-consummate ito, dalhin sa logical conclusion, pero within constitutional limit. So, kung same statement, pare-pareho, pare-pareho sila na scripted. Tapos within the Constitution, tama yan, within the Constitution naman talaga dapat. Pero kung hanggang doon lang sila, ayaw nila mapalitan, no? Ayaw nila baguhin yung namumuno, useless yan.
Kasi kahit magpalit ng speaker yan, magpalit ng mga miyembro ng kabinete ni Bongbong Marcos, kung ang si Bongbong Marcos ang tunay na problema, walang mangyayari pagbabago. Yun nga yung sinasabi ni Congressman Kiko Barsaga. Yung problema ng ating bansa, hindi lang yung corruption. Ang problema mismo ay si Bongbong Marcos. Ganun din ang sinasabi, di ba? Ni Manong Chavez, na mahiya naman si Bongbong Marcos, dapat umalis na siya. Dahil siya ang problema ng ating bansa. So, yung sinasabing organisasyon, grupo na sinasabi ni Llamas, ni Risa Tanas, isa na yung mga grupo talaga. Na parang, parang mga propagandista lang. Pero ayaw nila na banggitin o ipakulong si Martin Romualdez, ayaw nila isama sa investigation, kundi hanggang saldi ko lang sila. O, kawawa tayo. Manggagago pa rin yun. Pag di naabot yan in a year and a half. Well, Di abangers yung isa. Ako nga in a few months Kung wala sila. Sige nga, sigaw mga Marcos resign. Nandun naman kayo sa rally, ikulong lang. Before campaign, kung walang maabot ng ganun. Ako, just a few months. Just a few months. A few months, kung walang mangyari dyan, naku, sasabog. Tingin mo by January kung wala pa? Sasabog yan, yung galit ng tao. Usually, both sides to. Usually nangyayari ang uprising Pebrero, di ba? Yung wala, bus na yung pera mo ng Pasko, tsaka New Year, galit ka. Galit mo, masalong mo, mautang ka, di ba? Ganyan. Tapos, usually kami na Enero, tsaka, mag-serving ka rito, dyan masama loob ang mga tao, mainit ang ulo. Sisisihin nila yung tapos makikita nila, wala nangyayari sa anti-corruption, naku, magwawala yan. At merong mga gagamit sa kanilang galit para sa ibang layunin. Sino yung gagamit? Ito mga overtly nagsasabi na DDS na naman yan. Na pabagsakin na yan. Mag-withdrawal of support. Mag-coup. Lantara na. Hinihintay lang nila yung tipping point. February nga yan. Trigger. Oo. Halimbawa, yung mga kumausap kay Browner, dapat pinakulong na yan eh. Hindi eh. Ibig sabihin, hindi pakulong mo. Gusto mo pala ipakulong, hindi pakulong mo. Tingnan natin kung ano mangyayari pag ipakulong mo yan, di ba? Binantaan mo na sila nakasuhan, binantaan mo pa sila tanggalan ng pension. Ngayon gusto mo ipakulong, sige, ipakulong mo, tingnan natin. Tingnan natin kung anong mangyayari pag ipakulong nila yung mga retired na sundalo na lumalaban sa korupsyon. Alam nyo, yung taong bayan, nakamonitor yan sa mga retiradong sundalo. Sa kanila ngayon, nakasandal ang taong bayan. Although wala na sila sa pwesto, hindi na sila active. Pero tinitingnan pa rin sila ng taong bayan. Dahil kung hindi kaya ng active, okay, dito na lang tayo sumantal sa mga retiradong sundalo na ngayon ay nakikipaglaban para sa korupsyon. Tapos ipapakulong mo. Another spark yon. Parang sinindihan mo na yung apoy kapag pinakulong mo yung mga sundalo na yan, yung mga retirado. Parang tinitira yung pension nila eh. Halimbawa kami, 2006, kinitisize namin si Arroyo, kulong kami, ni Randy David. Ikaw, dapat ka talaga ikulong. At yung walang pong kasama namin. Doon sa 20,000 na nagmarcha, doon sa 20th anniversary ng EDSA. Criticism lang ito, lantarang kinausap yung Armed Forces Chief of Staff para himoking sumama sa kanila para pabagsakin ng gobyerno. Wala man silang isang kaso. Baka natakot naman sila na pag hinuli itong mga to, maging trigger yun for ano. Diba? Sinabi ko na nga, yun ang kinakatakot nila. Binabalas din nila kahit yung pagbabanta nga nila sa pagtanggal ng pension, di ba? Marami yung umalma ng mga netizen. Iba paano pa kung gusto nila ipakulong? Ito si Llamas, minsan may pagkabobo rin ito di ba? Llamas diri sa tanas. Okay, skip na tayo dyan mga kababayan natin and punta tayo dito sa mga picture na nasa screen po natin. Manny Pacquiao, talagang loyal na sundalo ito ni Lisa Tanas, Mukhang talagang nanggigigil po si Mami, Mukhang malaki po yung budget, Mukhang malaki po yung ipinusta ni Lisa Tanas diyan sa laro na yan, Grabe, Sa daming problema ng ating bansa ay mga putang ina na ito. Nagre-relax pa sila, Para walang iniisip na problema. Siguro singhutan session na naman ito. Sana matuluyan na ito. Hoy, magsingot kayo. Damihan nyo na magsingot para matuluyan na kayo. At kahapon, di ba, yan, kinontent po natin. Kagabi, na nung pumunta sila ay pinagbubo sila. Ito to pala yun mga kababayan. At sinigawan pa sila
naikulong na yan sa Trillia in Manila. So, sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga, kawawa. Kawawa naman. Actually, kulang pa ngayon eh. Dapat nga, no? Talagang sigaw nila doon, Marcos magnanakaw eh. Or Marcos, no? Ikulong. Dapat ka, nagsigaw pa sila ng Marcos resign eh. Para mag-walk out si Risa, no? Si Risa. Risa ko na Risa. Para mag-walk out si Lisa, eh, no? Anyway, mga kababayan po natin. Ano na yan? Nakaabang lang po yung taong bayan. Lalong-lalo na kung ano po yung kanilang masamang gawin dito kay Master Sergeant Gutesa. Nakaabang na po yung taong bayan. And sabi nga po ni Atty. Lambino, mga kababayan, no? At basahin lang po natin. Dito tayo sa mga attorney na hindi bobo ang pag-iisip. Ito, sabi ni Atty. Lambino. Tungkol kay Master Sergeant Gutesa, ulitin ko na hindi mahalaga kung may notaryo. Piki yung notaryo o walang notaryo yung dokumento na binasa niya. Ang tanging pagbabatayan ay yung sinumpaan niyang salaysay at kasagutan sa Senado. Yun nga yung pinupunto. So bakit nila pinapainit na fake yung perma doon sa notaryo? Kasi gusto nila sirain ang credibility nitong si Gutesa. And dinadamay nila si Senator Marcolita kasi ayaw nila na umupo ito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan po ay propaganda lang. Alam nila na kagaya ng sinasabi po nitong si Atty. Lambino na yung pagbabasihan ay yung kanyang salaysay at kasagutan Senado. Alam nila yun. Pero pinapainit lang nila para masira itong si Gutesa. So alam naman natin kung sino yung subject na sinasabi ni Gutesa eh. Diba? Martin Romualdez and Saldico. So yan ang gusto nila sirain. Nakasuhan nila si Marcolita. Alam mo, inantay ko nga nakasuhan nila si Senator Marcolita eh. Para lalong magkabukingan, no? Para lalong uminit. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction ng Iglesia ni Cristo, no? Sa kanilang ginagawang pampubudol, panulokong ito sa taong bayan. Kasi yung mga rallies, wala pa tayong nakita ng mga iglesia, no? Tahimik pa sila ngayon. Sabi nga ng iba, hayaan nyo na yung mga iglesia. Ayan. Pero syempre, parang ano lang natin, no? Kinukulot lang po natin na sa panahon ngayon na matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. I think palagay ko hindi dapat manahimik eh, yung bawat Pilipino. So pasalamat po tayo, may mga iba't ibang grupo ng simbahan, I think born again and Muslim, no, na nagbibigil prayer kontra corruption. So pasalamat tayo dyan. And then sa Katoliko, syempre marami ng Katoliko tayo, no, pero yung mga leader ayaw nila lumabas. Alam naman natin na ito kasi yung mga dilawan. Katoliko kasi in nature talaga yung mga leaders nila dilawan. Pero syempre hindi lahat na hindi naman lahat na leaders. Kasi yung iba nagising na rin sa katotohanan. At yun, nakikita naman nila kung sino talaga yung tunay na nagtatrabaho. And alam nila na wala talagang mangyayari po sa administrasyon na pinamumunuan ni Bongbong Marcos. Nakita nyo naman, no? Malinaw na may mga testigo na nagtuturo na si Martin Romualdez. Ayan, buhay po si Master Sergeant Gutesa. Nagsasabi na nagdala-dala ng pera at nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni Martin Romualdez. At nakita naman natin kung paano lumobo yung kayamanan nitong si Martin Romualdez. Pero yung sa kanyang probinsya, doon sa 1st District of Leyte, napakaraming maanumalyang proyekto na hanggang ngayon ay hindi pa iniimbestigahan. And then, Sandro Marcos, bakit ayaw nila imbestigahan yung hamon nitong si Manong Chavez? Sabi ni Manong Chavez, imbestigahan nyo Sandro kasi ang kontraktor niya is kaalyado nila, yung mayor. At daming substandard doon, may pinakita si Manong Chavez. Pero bakit ngayon ang ICI hindi man lang pinikap yun? Bakit hindi nila sinubukang sagutin itong si Manong Chavez sa kanyang mga allegation? O bakit hindi nila pinagbigyan yung hamon ni Manong Chavez? O sige, imbestigahan na namin yan. So, dyan pa lang, obvious na itong ICI na ito is binuo para protektahan si Martin Romualdez and Saldico. And sinasabi nila, hindi sila nagko-cover up, hindi nila pinoprotektahan. Kailangan nilang ebidensya. O, paano anong purpose ng kanilang investigation kung hindi sila makakuha ng mga ebidensya? Diba? So, ito ay cover up. And kung talagang sinasabi nila hindi sila nagko-cover up, wag yung mga ganito. Obvious masyado. Jingo Estrada, Joel Villanueva,
Diba? Obvious masyado. Kasi ito yung talagang nagbabangkit ng pangalan ni Martin Romualdez and ni Saldico na involved sa pagnanakaw at corruption. Involved, masyado, obvious masyado. And the rest na ito, okay na yan kasi alam naman natin na sila ay may kickback at kumita talaga sa mga flood control project. Pero yung mga pinangalanan, no, yung mga binanggit na mga kongresista, binanggit ng mga diskaya, alam mo, hanggang ngayon wala po silang recommendation. Wala po silang follow-up na investigation. Kaya yung sinasabi nilang hindi sila makapag-live stream kasi may ganito pa. Alam mo, ano lang yan, no? Pinaplansya nila na bago sila mag-live stream, ang kanilang papalabasin lang ay yung planchado na. At hindi pwedeng magturo kay Martin Romualdez o magturo kung sino-sino pa nakaalyado at kapamilya nitong si Bongbong Marcos. And nakita naman po natin, mga kababayan, kahit yung international media, yung iba't ibang leader ng ASEAN, nakita na nila yung matinding corruption na nangyari sa ating bansa. And sa tindi ng corruption, no, ang kapal pa ng pagmumukha ni Bongbong Marcos na magsumbong pa doon sa ASEAN tungkol sa sigalot dyan sa West Philippine Sea. Kaya nakakahiya din po, sumbong-sumbong ka doon sa miyembro ng ASEAN. Yung mga yan, lahat kalyado ng China. Ultimo yung Amerika, na kunwari nag-aaway-aaway sila ng China. May bago silang trade agreement na pinirmahan. So, parang drama-drama lang nila yan. Pero sila ay, diba, magkakampi pa rin dahil karamihan ng produkto na pumapasok sa China, manufactured in China, na pinapadala ngayon sa Amerika. So, ito si Bongbong Marcos, actually, wala siyang napala doon. Hindi ka siya nakakuha ng diskwento sa taripa. Diba? So, wala. At ang pinagmamayabang ng mga loyalista na pinili daw si Bongbong Marcos dahil na pinagkakatiwalaan ng ASEAN, mga tanga. Yung ASEAN Summit na yan, yung pag-hosting, paikot yan. And supposed to be, hindi pa Pilipinas, Myanmar pa. Pero pakiusap muna na hindi po sila handa, siguro kahirapan. Kaya Pilipinas na yung sunod. Kaya binigay mo na sa Pilipinas. Pero nakita nyo naman yung lumabas sa screen. Imbis na pagmumukha ni Bongbong Marcos, di ba? Pagmumukha ni Tatay Digong, yung pinalabas ng ASEAN sa screen. So, parang insulto yon at patunay na nakakahiya po ang presidente ng Pilipinas at ayaw nila madamay dahil sa sobrang corruption. Kalat na yung pagmumukha. And again, nare-remind na naman yung buong mundo 30 years before, no, na ang Pilipinas ay sinakop or na hinawakan ng isang diktador na magnanakaw. So parang ang sinasabi ng international media, nauulit na naman ngayon sa kay Marcos Jr. At nakita nila yan, nasaksihan nila yung iba't ibang kilos protesta at may sumisigaw na bumaba ka na, Bongbong, na mag-resign ka na, Marcos Jr. Baka yung ASEAN ay nahiya lang din. Kaya nga naman si Trump hindi nakipagkamusta sa kanya eh. Tapos, nagpakita pa siya na kahiya nung nag-absent siya. And now, makikiusap si Claire Castro na dapat suportahan daw natin itong si Bongbong Marcos. Una, magpakatotoo muna siya. No? At isauli nila yung kanilang ninakaw at ipakulong niya muna yung si Martin Romualdez. Bago siguro susuporta ang tao. Pero palagay ko wala na po. No? Kahit anong mangyari, hindi na po nila mababago yung kaisipan ng sambayan ng Pilipino dahil po sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bansa. Anyway, mga kababayan po natin, tuloy-tuloy lang po tayo at nag-aabang lang po tayo sa sinasabing mga malawakang kilos protesta kontra corruption. Pero ito po is peaceful rally. Again, nanawagan po tayo kung kayo po ay may oras, may panahon para makidalo, sumama sa mga malawakang kilos protesta sa mga probinsya. No? Sumama kayo at para ilabas nyo ang inyong hinanaing at reklamo na rin sa matinding corruption ngayon na nangyari sa ating bansa. Pero ang panawagan natin dapat ay peaceful rally lang. Okay, maraming salamat po and God bless sa atin lahat mga kabayan. At kung kayo po ay umabot sa ating topic na ito, huwag kalimutan pindutin ang like at i-share po natin kung ano man po yung ating ibinanggit dito po sa ating content na ito. Maraming salamat and nabuhay po ang Bansang May Isa.